Oh, ito ha, mga bossing, makinig kayong maigi. Ang ating presidente ay may sakit ngayon. Oo, kaya medyo kasi siguro nagtatanong kayo nung mga nakaraan, nasaan ang presidente, nasaan ang presidente? Tao po ang presidente ha. Ang presidente po ay exposed sa mga sakit dahil syempre pupunta sa ibang bansa, nakikihalubilo kung kani-kanino, mga Filipino community na minimit niyan, tapos panay pa ang punta niyan dito sa mga sa mga outreach program nila. O mga binibigyan nila ng mga ayuda at saka mga nasasalanta. So exposed po itong mamang ito sa sakit. Diyan sa pang-ilang COVID na ito ni PBBM, siguro kung hindi pangatlo, pang-apat na ito, Diyos ko po. Kaya hanap kayo ng hanap kay BBM. Meron po siyang sakit at 5 araw po siyang naka-quarantine. Panoorin po natin ito mga boss. 5 araw munang naka-isolate ang Pangulo matapos magpositibo sa COVID-19. Pumalo naman sa pinakamataas sa loob ng 19 na linggo ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa noong nakaraang linggo. At nakatutok si Ivan Mayrina. Bibisita pa sana sa Marawi ngayong araw ang Pangulo para alamin ang sitwasyon 2 araw matapos ang pambabomba doon. Pero bandang hating gabi, inanunsyo ng Presidential Communications Office na nagpositibo sa COVID-19 ang Pangulo. Kaya wala... Ayun nga, may COVID yung tao. Gusto pa natin magpunta sa Marawi. Nakaligtas nga yung Marawi sa yung mga ibang pasyente sa pasabog, baka naman hindi makaligtas sa COVID, di ba? So it's a good it's the right thing to do. Kapag may sakit kang ganyan, quarantine kayo talaga. Tamo ng public engagement ng Pangulo sa susunod na 5 araw. Pero dahil maayos naman daw ang lagay ng Pangulo, tuloy ang kanyang mga nakatakdang meeting sa pamamagitan ng teleconference. Bagamat kanselado na rin ang cabinet meeting ngayong araw. Hindi naman ibig sabihin na yung ating presidente naka-quarantine wala na siyang access. May mga internet naman. May mga number naman yan dun sa mga sekretary sa gobyerno natin. So likely gagana pa rin ng ating coordination nila. Talaga, hanap kayo ng hanap sa presidente, may sakit naman pala yung tao. Ngayong hapon pinirmahan ng Pangulo ang Public-Private Partnership Act at Internet Transactions Act habang naka-isolate. Mismong Pangulo nanawagan ngayong Kapaskuhan na mag-ingat ang publiko, magpabakuna at mag-mask kung nasa matataong lugar. Ay, totoo ito ha, o mayroon pa pong COVID, so please lang, yung mga gusto mag-divisoria, gusto mag-tiyanggi dyan, gusto mag-food park, baka pwede. Mag-protection kayo sa mga sarili ninyo ha. Tsaka siguro magsilbing aral na yung nangyari sa Marawi baka naman po pwede yung mga may hilig gumala diyan, kayo mga magulang, yung mga anak ninyo, sabihan ninyo na wag mo nang gala ng gala. Baka naman po pwede iwasan muna yung yung mga tawag diyan, yung mga makatataong lugar. Yung simbahan ngayon ang target ha, mga bossing, pwede ba? Kung kaya naman na magmisa na lang sa TV, may misa naman sa TV ganun na lang kasi baka mamaya niyan target yung mga simbahan natin ng mga terorista na yan, magsisimbang gabi, baka mamaya yung unang gabi ng simbang gabi umatin ka, yun na yung huli mong simbang gabi ha. So paano lang ha mga bossing ha, mag-ingat-ingat po tayo. Sa nakalipas na linggo, umabot sa 1,340 ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19. 10% mas mataas yan sa mga naitala ng sinundang linggo at pinakamataas na nakalipas sa mahigit 19 na linggo. 17% naman ang itinaas ang na-admit na severe at critical cases. Pero mababa pa rin naman ang healthcare utilization rate o ang bilang ng mga na-ospital. Nang tinitingnan namin yung mga ospital sa nasabing lugar, kaya pa naman at hindi pa naman nagkakaroon ng overcrowding, lalong-lalo na sa mga ICU. Pag meron mo kayong ubot, may lagnat, kailangan mo magsuspensya tayo na baka COVID dyan, magpapatest po tayo. Inaalam pa kung ito ay dulot ng bagong variant of interest na iniulat ng World Health Organization. Pero sabi ng Health Secretary, attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Sabi ng isang infectious disease expert, mabilis daw ang pagkalat ng sakit ngayong marami ang mga dagsa sa Christmas shopping, party, reunion at pamamasyal. Wala nang nag-face mask, wala nang social or physical distance, no?
And maski may mga sintomas, expected talaga yan, tumataas yung mga ganitong klaseng infection. Wala naman panibagong restriction o paghihigpit na tinitingnan. Ayun. So yun nga mga bossing, ang ating presidente ay ipanalangin natin yung kaligtasan ng ating presidente because katulad din naman nung kay PRD dati na alam ko naman na hindi maaring kayo nagtatampo, galit or sinisisi nyo ang presidente dun sa mga nangyayari sa bayan natin ngayon, pero may sakit yung tao siguro. Saka na natin sisihin, no? Ipanalangin muna natin gumaling kasi pag yan hindi na gumaling, wala na tayo sisihin. Diba? So, ipanalangin natin ang paggaling ng ating presidente at sana ipanalangin na rin natin ang kanyang pakikinig kay Inday Sara doon sa panawagan ng tao na wag na ituloy yung peace talks. At sana din manawagan din tayo sa presidente na since kayo din na may sabi, hindi naman niya pwedeng pakialaman or kayang pakialaman yung House of Representatives, ay pinsan naman niya yung speaker. At siguro naman malaki yung naitulong niya kaya nanalo yung kanyang pinsan na maging Speaker of the House. So sana lang makausap niya yung kanyang pinsan at ma-enlighten niya kasi PBBM, panawagan lang po ha, nung sa panahon po ng iyong ama, ito po yung inireklamo sa kanya. Inireklamo po sa inyong ama yung pagsikil sa malayang pagpapahayag. At marami daw po di umanong human rights violations noong panahon ng iyong ama. Ngayon po na kayo'y nandiyan sa posisyon, mukhang may mga nasa paligid ninyo na mukhang gustong gawin, ulitin, i-replicate yung mga karapatan na nawala noong panahon ng iyong ama di umano according to the old history. And according to the new history, hindi naman daw. But anyways, ingat lang po kasi baka po meron pong mga tao sa paligid ninyo na talagang gustong sirain yung inyong legacy at idikit kayo yung inyong pamumuno doon sa klase ng pamumuno ng inyong ama noon na tinatawag nila na diktador. Yun lang po. Kaya sana po PBBM pakitingnan po itong mga issues na nangyayari ngayon. Nagpapakulong na po ang Congress ng mga media personnels, mga media people na bumabatikos lang po at nagtatanong sa kanila. Ayan, kaya sana po ay gumaling ang ating presidente at syempre lahat din ng may mga sakit ay sana'y gumaling.